Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Pangulong Marcos na nababahala. Worrisome ang kanyang exact word. Nababahala siya sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa ating bansa dahil sa napipintong giyera, China versus US dahil sa Taiwan. Okay. So, dito sa headlines ng Philippine Star, ang title is Philippines must prepare for external threats. Tapos yung sub-heading is Marcos wants troops in North ready amid China-Taiwan tension. Okay. Ang Pangulong Marcos nagbisita sa isa sa mga EDCA sites sa Northern Luzon, yung headquarters ng 5th Infantry Division sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. At ang talumpati ng Pangulo, inuudyukan niya ang mga sundalo doon na maghanda sa gera with China. So, ito ang kanyang statement. As I'm sure you know, Kaohsiung is 40 minutes flight from Lawag. So, Taiwan is very close, which immediately puts us in the area of interest of China. And that is why it is important that the northern part of the Philippines is well prepared for any eventuality. Okay, so dagdag pa niya. The external threat now has become more pronounced, has become more worrisome, and that is why we have to prepare. So, dito tayo mag-analyze sa more pronounced, more worrisome ang kalagayan natin ngayon, kaya dapat tayo maganda. Okay. So, tama itong sinasabi ng Pangulo na napakalapit natin sa Taiwan. At anytime from now, sisiklab ang digmaan dyan. Kasi ang China, it's an open secret yung intention ng China na darating ang panahon, lulusobin ng China ang Taiwan at pipilitin na maibalik siya sa poder ng China. Kasi historically, ang Taiwan probinsya lang ng China. So, dahil parte talaga ng China ang Taiwan, kukunin ng China ang kanya. So, gano'n, yun nun. So, ang question na lang is when? Kailan? So, di natin alam. Pwede bukas, makalawa. Pag inatake na ng China ang Taiwan, sigurado tutulong ang US. So, ang tanong ko ito noon bakit naman sasabak pa ang US sa isang gera with a superpower dahil lang sa Taiwan? Pwedeng pabayaan naman lang. So, I made the research. Plus, may confirmation sa kaibigan ko. Sabi niya, hindi pababayaan ng US ang Taiwan dahil sa microchips. Ang Taiwan, napakagaling niya sa production ng microchips na kung mawawala ang Taiwan, kung sasakupin ng China, ma-stop na ang production o ang
import ng Taiwan ng microchips papuntang US, maaapektuhan ang technology o ang ekonomiya ang ng US. Kaya nang dahil sa microchips na yan ang specialty ng Taiwan. According to my friend, 80% daw ng microchip requirements ng US nang gagaling sa Taiwan. So, hindi papayagan ng US na makontrol o ma-annex ang Taiwan papuntang kasi yung microchips. Kaya na lang pala na gagawa lahat ang paraan ng US na hindi masakop ng China ang Taiwan. Okay, so please comment kung totoo yung na-research ko personally sa Google Plus yung testimony ng aking kaibigan na yung kaibigan ko nasa US ngayon. Alam niya yung nangyayari. Okay, so madadamay ba tayo sa giyera ng US China Taiwan kung walang presensya ng mga Amerikano dito? Ang China ba basta na lang idadamay ang kanyang ASEAN neighbors kung magkagulo ang US, China dahil sa Taiwan. Example, Malaysia, Indonesia, Singapore. Aatakihin ba ng China itong ASEAN countries na ito? I don't think so. Kahit bukas makalawa pa ang giyera, hindi papansinin ng China ang Singapore, ang Indonesia, ang Malaysia, ang Vietnam. Bakit? Walang presensya ng Amerikano dun . Bakit niya awayin itong mga walang pakialam? Okay. So, ang Pilipinas, may pakialam ba tayo? Yes, dahil pinayagan ng Pangulo ngayon ang presensya ng mga Amerikano sa Pilipinas dahil sa kanyang foreign policy. Example, kung si PRRD pa ang Pangulo ngayon, yung foreign policy niya noon na diplomacy, ayaw niyang labanan ng China. Digong ang Pangulo ngayon. Hindi niya pinapasok ang mga Amerikano. Hindi niya pinansin ang mga Amerikano. Pumutok ang gera. Nilusob ng China ang Taiwan. Idadamay ba tayo ng China? I don't think so. Kasi wala naman tayong pakialam. Ngayon, madadamay na tayo dahil sa foreign policy ng presidente na inalaw niya, dinagdagan niya yung bases, lalo na yung EDCA bases na nasa Cagayan province, dalawa yon, isang air base, isang naval base, at isang army base dyan sa Isabela. Damay tayo talaga. Sigurado, tama yung worrisome ng Pangulo, madadamay tayo. So, sino ang may kasalanan? Di ang foreign policy na lalo na yung ito ang mas mahirap. Yung inalaw ng Pangulo, yung pag-deploy ng ballistic missiles, yung tinatawag na medium range capability missile systems, nandito na sa Pilipinas. Pinapasok ng Pangulo ang mga delikadong missiles nito noong April, nung balikatan. For the first time in history. Ngayon lang, may na-deploy na ganitong klase ng missile systems outside US at nandito sa Pilipinas. Ngayon lang dito sa Asia na-deploy. At nasaan ngayon? Mabuti sana kung yung mga missiles na yon na-deploy lang nung balikatan at ibinalik sa US. Hindi. Nandito pa rin sa Pilipinas.
Inamin yan ng isang AFP colonel, nakalimutan ko yung pangalan. Inamin niya sa isang interview, nandito pa rin, hindi na binalik. Nasaan? O baka nasa Northern Luzon. Ito, may nagpadala sa akin ng balita. Kaibigan ko sa taga Ilocos Norte ito, kailang nasa Canada ngayon. Sabi niya, balita sir sa Ilocos Norte, nagtataka ang mga tao doon, bakit daw ang daming mga American soldiers na nagpupunta sa North Military Base. Sa Paway daw po, ang daming mga sundalong Amerikano doon na naghanda. Doon daw mismo sa karagatan ng Paway, Ilocos Norte at sa Caser. Mayroon daw napakalaking compound sa Bangi at Pagudpud. Isang satellite site ang sinasabi na nandun. Bawal daw magpunta sa mga lugar na iyon. So, satellite site. Bawal magpunta ang mga tao. So, kung satellite site, yung mga missile systems, kailangan niya ng satellite. Para, kasi without the satellite, hindi mag-function yung missiles na yun. Baka lang, nandyan sa Paway, nandyan sa Pagudpud, Bangi, Ilocos Norte, yung mga missile system. Kasi ang Pagudpud, yun po ang dulo ng Ilocos Norte, malapit na doon ng Taiwan. Nandyan na yung, talagang madadamay talaga tayo. At posible yung mga missile system na yun, ballistic missiles, baka may laman na warhead, yung nuclear warhead. Kailan ba yan? Nire-review ko ngayon yung World War II documentaries, yung pagbagsak ng Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki, yung binagsakan ng atomic bomb. Kawawang mga tao. In an instant, 100,000 Japanese namatay sa Nagasaki. Kasi mas powerful yung Nagasaki bomb kaysa yung Hiroshima. At sabi ng mga expert, 100 times mas powerful ngayon ang mga nuclear bombs kumpara yung atomic bomb noon sa Hiroshima. So, anong mangyayari sa atin? Yun nga, worrisome nga. So, yan po ang kalagayan natin ngayon. Ang Diyos sana mahabag sa atin na ilayo tayo sa ganitong kapahamakan.